daw po sa lahat ng uri ng droga. Ano-ano pong klase ng droga tinest o lahat po ba kasama? Kanino po? Kay Yung test po na ginawa ninyo, cocaine lang po ang pinagawa. cocaine lang po ang pinagawa. Opo. Hindi po kasama ang iba. Hindi po. Yung resultang yun po ba isinapubliko? Ano? Ano daw? I saw it on GMA, read it on in the papers. The results of the drug test. Is what? Particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni nung pasyente. sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos. Then Senator Marcos. Yun ang gusto niyang hingin about cocaine. yun po lang ang So, hiningi niya. your laboratory is capable of tracing cocaine residues sa ihi ng pasyente. Yes po. So, iba yung ginagamit nyo sa cocaine, iba yung ginagamit nyo sa Cebu. Iba rin Iba po. gagamitin ninyo sa marijuana. Am I correct? Opo. Pero kung ako, walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingin? Ay, Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas magpa-drug test. Hindi ba nagtatanong na i-test nyo ako sa cocaine? I-test niyo ako sa Cebu? I-test niyo ako sa marijuana? Wala. Pupunta ako sa inyo, magpa-drug test para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento, nag-apply ako ng trabaho. Yun lang naman ang ginagawa natin. Hindi naman kami nagre-request sa inyo ng i-test niyo ako sa cocaine. I-test niyo ako sa Cebu. I-test niyo ako sa marijuana. Hindi pupunta ako sa inyo. Please, conduct drug test. Oh, negative. Salamat. Dalhin ko ito sa in-applyan ko ng trabaho. Oh, wala ako negative ako. Bakit in-specify na cocaine? hindi. Sure ka? Usually Cocaine po kasi. ang hiningi ng pasyente ng panahon na yun? Opo. Which is policy making. I think this fell into the cracks. Sino nagde-determine yung bumibili ng testing kits? Where is the policy coming from? Bakit sino nag-decide at nagsabing marijuana lamang at sabu? Meron pong dalawang test na ginagawa yung screening and yung confirmatory. Pag nag-positive po yung sa first screening, ito po yung isa subject for confirmatory at Sir, dito po malalaman. Sir, I agree, sir, but my question is, where is it written na pag drug test required by government, whether for driver's license or for permit to carry firearm outside of residence, you only test for these two prohibited drugs? San po nakasulat yon? Sino nagbaba ng polisiyang yon? Sino nagdesisyon po nun? O nagkataon lang? Nakasanayan lang? Wala pong ganong policy. Ganun lang, yan lang po yung ginagawa. Siguro po dahil sa additional expenses kung gagamit pa ng reagent. Why is it that it's only only the tests for shabu and marijuana is being used? Because clearly shabu and marijuana would be called the poor man's addictive drug, while cocaine would be the richer man's addictive drug. So kahit pala sa testing, pinapaboran yung mayaman kumpara sa mahirap. Di ba dapat kung nagtitest tayo, gaya ng sinabi ni Senator Bato, lahat na. But the point I'm driving at, Mr. Chairman, is kung ang gobyerno namimili ng kung anong droga ang itetest, lalo naman siguro kung yung individual na magpapatest, kung anong babayaran niya. And I remember that time, I think this test was done in November, and issues were being raised with then candidate Bongbong Marcos that these issues were raised against him. That allegedly he was a cocaine user. And that's why at that time they conducted these tests to answer in light of the political perhaps whether at that time the issues being raised against him, although there is no legal requirement for a candidate to do a drug test. That was attempted at some point in time in our history to require a drug test. Pinipili lang yun, random ko pero pinipili yung mga mukhang adik na pulis. Ikaw. Mag-drug test ka. Totoo ba? Just para hindi masayang ang resources ng gobyerno, talaga pinipili yung mga nabalitaan na gumagamit ng droga na pulis. Ikaw, drug test ka. Random ito Random, purposive. Kita naman siguro niyo yung mga balita, di ba? Tingnan niyo kung gaano nila dinisregard yung legal process, yung proseso ng aming budget.
At the opening of the Bicameral Conference Committee, since I was vice chairman, ay automatic membro ako ng BICAM because ako ang nag-sponsor sa budget ng DND, Armed Forces, PDEA, and other agencies. Alam nyo, nagmanifest akong klaro. Talaga, nagmanifest ako. Because of my experience, our experience, during the last budget, na kung saan nagulat na lang kami, no? Pagkatapos ng budget, lumabas, mayroon palang pundo ng AKAP. Sila lang sa House of Representatives ang gumagamit. Ginamit nila yun para sa kanilang People's Initiative. Yun ang purpose na sa AKAP noon eh. Gulat na lang kami, para kaming tanga. Because of that experience, sabi ko, nag-manifest ako during the opening. Sabi ko, Madam Chairman, may I manifest that before we sign the BICAM report, please give us ample time to scrutinize everything. Kasi nga, ang premise ko dyan, yung previous experience namin. Sabi ko, Madam Chairman, para hindi kami magmukhang tanga. Tahimik silang lahat. After that, sila nila nag-usap. Malik kami for the second and last meeting ng BICAM. Diretso na, pinapapirma na kami ng BICAM report. Pinapapirma. Sabi ko, hindi ko pa nabasa yung BICAM report, mapirmahin na niyo ako. Wala akong magawa, iisa lang ako eh. Lahat sila, yung ibang nandol, pumirma. Nung ginawa ko, nag-walk out ako. Tumayo ako, umalis ako. Hindi ko ano ang pinagsasaksak nila sa budget. So ito lang nga, tumabas nga. Umaga, nagpirma kami sa BICAM report. Nagpirma sila sa BICAM report. Pagkahapon, lumabas yung BICAM report, yung soft copy. Pinadala sa mga opisina namin. At doon nakita ko talaga na may mga blanco na mga amounts doon sa pundo ng Department of Agriculture. But then, again, diretso, ratification, pagkahapon, somewhere, mga gabi na, mga 7 to 8 o'clock ng gabi. Ratified yung BICAM report. Again, hindi ako sumama sa ratification. Hindi ako bumoto. Dahil hindi nga ako pumirma ng BICAM report, bumoto pa ako. Ano kayo, hilo? Halusot na yung BICAM report. Yun na. Alam nyo, napakaraming pinagtatanggal. Ito masama. Ito masama talaga. Ang daming legislator, parang naglulukuhan tayo ba? Kapag merong nangyari na pambubuli ng mga Chinese sa West Philippine Sea, alam mo, anong sabi ng mga magagaling na legislator? We condemn to the highest terms yung ginawang pambubuli ng mga Chino sa ating mga mangingisda, sa ating mga sundalo, sa ating mga Navy, sa ating mga Coast Guard. Kaya, kailangan suportahan natin ang pag-modernize ng ating armed forces so that makuha natin yung credible defense posture para respetuhin tayo ng ating mga kapitbahay. Yun, galing. Pagdating na budget deliberation, yung 50 billion na AAP Modernization Fund ng NEP na sinabit ng Malacanang to the House of Representatives, napiyasa nila ng 10 billion. Ang 50, ginawang 40. So yun ang nakalagay sa GAB. Pagdating doon sa Senado, since ako ang chairman, ako ang nag-defend yung budget na yan, kinausap ko yung chairman ng finance na si Senator Grace Poe. Hindi ako papayag na hindi natin ibalik yung budget na yan. Ibalik natin yung 10 billion. True enough, nabalik namin ang 10 billion doon sa Senate version, 10 billion. Naibalik, 50 billion ulit. Pag-akyat doon sa BICAM, paglabas sa BICAM, mas malaki pang tinapyasan ng 15 billion. O yun, nakakakalungkot. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Kaya kayong lahat nandito, please educate our voters. Aside from campaigning for us, lahat na dito sa screen, ating mga kandidato, aside from campaigning for us, also please educate our voters to use their vote wisely. Bantayan ninyo yung mga politiko na ganyan. Ibang sinasabi, ibang ginagawa. Niluluko lang tayo. May mga politiko dyan, bantayan ninyo. Bantayan ninyo yung mga tao na yan. Gamitin nila yung boto nila wisely. Dahil sa panahon lang ng halalan, tayo nagkakaroon yung pinaka-ordinaryong habal-habal driver dito sa downtown Davao City. At yung pinakamayaman na negosyante sa Makati. Yan lang ang panahon na magkakaroon tayo ng equal footing. Ang boto ng isang mayaman doon at boto ng pinakamahirap dito sa Davao City, pareho lang ang boto, counted as one. Pareho lang ang value. Kaya huwag natin sayangin. Sagrado yung ating boto. Pag tayo'y bumoto, sabihan natin ating mga kababayan, lagay na sa utak na palagi, ang kinabukasan ng ating bayan. Kinabukasan ng ating mga apo. Kaya alam ninyo, sinong magbabayad nitong utang ng ating gobyerno ngayon? Yung mga pinambibigay nilang AKAP, pinambibigay nilang AX. Sinong magbabayad yan? Utang yan. Kundi yung ating mga anak, ating mga future generation. Trillions ng utang ng Pilipinas. Dapat okay lang sana magkakautang tayo na ganun kalaki.
Basta ginamit sa magandang pamaraan. Kung ito'y ginamit sa intended use, pero iba ibang priority nila Priority nila, akap para magamit natin sa eleksyon. Kasi eleksyon na naman para magkakaroon ng utang na loob yung mga tao na makatanggap ng mga ayuda na yan. Eleksyon! Sabihin natin mga kababayan, tanggapin ninyo yung akap, tanggapin ninyo yung AX na yan. Tanggapin nyo dahil pera natin yan. Inutang natin yan sa ibang bansa. Inutang natin yan. Yung pera na yan. Tanggapin natin kasi tayo magbabayad. Pero pagdating sa eleksyon, dapat another story. Huwag kayo magkakautang na loob dyan sa mga politiko na gumagamit ng ayuda para lang tayo para mabili yung ating boto. So yun dapat ang ating pagtutulong-tulungan. Otherwise, walang mangyayari sa ating bayan. Iba naman kung pupunta tayo sa violent means. Kung gusto nating magbago, gusto natin ng radical means, gulo, kawawa ang ating bayan. So dito tayo sa pamamaraan na sana kung may tsansa pa. Magot dito sa amin, naka-influence po ba sa inyong pagpirma dyan na ang nasa unahang, ang kauna-unahang pumirma dito, ang anak ng Pangulo, si Congressman Sandro Marcos, na para bagang ang mensahe, this is the imprimatur of the President? To be honest, Katuning, nung pumirma ako at 182, I didn't know na number 1 si Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. No? Ang naging focus ko talaga ay whether ito bang nagamit na grounds for impeachment complaint are the same grounds na pinag-uusapan namin during discussions, no? And even during our evaluations of the first 3 complaints. But to answer your question, Katuning, nalaman ko lang na number 1 pala si Kong Sandro after na nakaperma na almost all of the 215 members of the House. Opo. Okay, ang susunod ko pong tanong dito, one way or the other, kayo po ba ay kinailangan pang kausapin o meaning kumbinsihin para po pumirma dito o mula't mula pa gusto niyo nang ma-impeach si VP Sara? Hindi po tayo kinausap, Katuning. If ever nagkaroon po ng discussion, it was party initiated, no? Being one of the members of the Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga po dito sa OVP and DepEd budget, somehow I honestly believe and I have a humble submission na may basis to initiate an impeachment complaint. But of course, I always consider the fact na collegial body ito, so I had to wait kung anong position ng party to which I belong, that is Lakas, kung anong position ng majority of the members of the House, etong 19th Congress of the Philippines, which is a collegial body. Kasi what my position is will not really matter that much. What will matter that much will be the position of the majority of the members of the House. Kasunod po niyan, Congresswoman, and gusto po namin na tapatin niyo po kami, meron po bang kapalit ang pirma ninyo? Kasi rumors are going around na meron daw pong kapalit na halaga ang bawat stroke ng pirma ng mga congressman dito po sa impeachment articles na to. Katuning, wala pong kapalit na halaga yung amin pong pagperma. At if ever there are rumors surrounding those issues and controversies, wala po tayong nalalaman dyan. Okay.